SS Block Tanek sa makulay at bloke-blokeng mundo ng Minecraftia, kung saan ang dagat ay parang isang napakalawak na asul na karagatan at ang mga ulap ay parisukat. May isang barkong napakalaki at kamangha-mangha, ang SS Block Tanek. Ito ay gawa sa prismarine at pinakintab na kahoy, pinapagana ng redstone engines at pinapailaw ng glowstone na kumikislap na parang mga bituin sa gabi. Ang lahat ng klase ng nilalang ay sumakay, mga villager na nakarobe, mga baboy na may bowtie. At kahit ilang enderman na paulit-ulit na lumilitaw sa first class. Sabi nila, ang barkong ito ay hindi malulubog. Kasama sa mga pasahero ang dalawang hindi inaasahang bida, si Jack. Isang batang tagapagtayo mula sa isang simpleng baryo na walang kahit isang emerald sa bulsa pero may matatalas na ideya, at si Rose. Isang matalino at mapagmasid na dalaga mula sa mayamang pamilya ng villager. Mas gusto niyang mag-eksperimento sa redstone kaysa dumalo sa mga boring na hapunan. Nagkakilala sila sa pangalawang araw ng paglalayag. Si Rose ay umakyat sa tuktok ng barko para makaiwas sa isa na namang nakakaantok na salo-salo. Nakita siya ni Jack habang sinusubukan ang slime block launcher na ginawa niya. "Uy, delikado dyan, parang panda na nag-slide sa yelo," sigaw ni Jack. Natawa si Rose. At mula noon, naging magkaibigan sila. Sa mga sumunod na araw, hindi na sila mapaghiwalay. Pinuntahan nila ang lahat ng sulok ng barko, mula sa engine room hanggang sa secret storage room na may piston door. Nagpakain sila ng cookies sa mga tupa, hindi magandang ideya, nagtayo ng higanteng puso mula sa wool blocks sa likod ng barko. At sumayaw sa ilalim ng mga bituin habang tumutugtog ang music disc sa jukebox. Tinuruan ni Jack si Rose kung paano gumawa ng floating garden. At itinuro naman ni Rose kay Jack kung paano palitan ang musika gamit ang pressure plate. Para sa kanila, parang walang katapusang summer ang paglalakbay. Ngunit pagsapit ng ikalimang gabi, habang kumikislap ang buwan sa pixelated na dagat, biglang bumagsak ang katahimikan, KRRAAK. Tumama ang barko sa isang malaking blok ng yelo mula sa ice biome. Umaalog ang buong barko. Pumasok ang tubig sa ibaba. Umusok ang redstone engines. Nagkagulo ang lahat. Sumisigaw ang mga villager, HRRMM. HRRMM. Nagtakbuhan ang mga pig, at kahit ang enderman ay napapatalon sa kaba. Pero si Jack at Rose, kalmado. "Kailangan nating tumulong," sabi ni Jack, sabay kuha ng crafting table. Nagsimula siyang gumawa ng mga bangka. Si Rose naman ay tumakbo sa engine room at gumawa ng slime launcher gamit ang sticky piston. Sa mga gusto mabuhay, bounce, sigaw niya. Isang-isa, tumalon ang mga pasahero sa bangka. At boing, lumipad at ligtas na lamandeng sa tubig. Magulo pero masaya. May lumilipad na pig, may sumisigaw na zombie, at isang creeper na mukhang natutuwa, o baka nagulat lang. Nang wala nang natitirang pasahero sa barko, si Jack at Rose na lang ang naiwan. "Ready ka na?" tanong ni Jack. "Sabay tayo," sagot ni Rose habang hawak ang kamay niya. Tumalon sila sa isang raft na gawa sa logs, slime, at wool, at sa likod nila, unti-unting lumubog ang SS Block Tanek. Pagpatak ng araw, nakita nila ang isang isla sa di kalayuan, isang mushroom island na parang kakaibang paraiso. Doon sila nagtayo ng bagong komunidad kasama ang lahat ng mga naligtas. Gumawa si Rose ng mga automated farm gamit ang redstone, nagtayo si Jack ng mga bahay na may tanim sa bubong, at ang baby fox na nailigtas nila ay naging mascot ng nayon. Sa gitna ng kanilang bagong tahanan,
Itinayo nila muli ang Woolheart, mas malaki, mas makulay, at mas matibay. At kahit lumubog na ang barko, hindi iyon ang naalala ng mga tao. Ang naiwan sa alaala ay ang kwento ng dalawang magkaibigan, si Jack at si Rose, na ginamit ang tapang, talino, at pagkakaibigan para iligtas ang lahat at magsimula ng panibagong buhay. Wakas.